kalsada dito sa Scotland. Ganito, ayan, parang bricks. Sa atin, espalto o kaya semento. Finally, after namin mag-lunch, eto na, mag-i-start na kaming gumala at mamasyal dito sa Edinburgh, Scotland. Na-amaze nga ako sa lugar na ito dahil bukod sa napakalinis ay hindi matatawaran ang ganda ng mga gusali dito. Marahil kung ikaw ay lokal na nakatira dito ay hindi na iba sa'yo ang mga gusali na yan. Pero sa tulad ko o tulad namin na ngayon lang nakatira na nakapasyal dito at nakarating lang dito sa lugar na ito, kakaiba siya at talaga namang masasabi kong napakaganda. Pinagmamastan ko ang bawat paligid ng lugar na ito. Tumitingin ako sa bawat gilid, sulok ng mga gusali at street nito. Talaga namang wala akong makita kahit na isang kalat. Talaga namang napakadisiplinado ng mga taong namamasyal at ng mga lokal na nakatira dito. Itong nilalakaran namin ngayon ay ang tinatawag na Royal Mile Street. Isa itong lugar na to na talaga namang sikat at dinudumog ng lokal man, lalong-lalo na ang mga turista. Ang Royal Mile ay sikat at the best sa kanyang mga Scottish history and cultures, architecture, and tourist attraction. At alam nyo ba rin, ang Royal Mile ay ang Edinburgh's most iconic street. Tama ang narinig nyo, dahil ang Royal Mile, kapag nilakad nyo ito ng dire-diretso hanggang dulo, ay mararating nyo naman ang Edinburgh Castle. Habang naglalakad ako dito, nakapansin ko itong isang rito eh. Ito, ayan. Ito naman ang statue ni legendary Tom Gilzen. The statue of legendary fundraiser Tom Gilzen was unveiled in Edinburgh's historic Old Town. At dito nga yan syempre sa Royal Mile. Dito rin sa Royal Mile ay makakita ka ng nagsho-show o nagpapalabas sa gitna ng kalsada katulad nito. That's a lot of brick. If you listen close! Dito sa Royal Mile, lahat ng anggulo maganda. Kahit saan ka magpa-picture, naku, the best talaga. Meron ding mga restaurant dito na may mga table sa labas. Kaya lang, syempre, the best ang restaurant dito, kaya the best din ang presyo. Pagmasdan nyo mabuti ang sahig, tingnan nyo, wala kang makita kahit anong kalat ano. Dito mo rin matatagpuan ang St. Giles Cathedral. Napakaganda ng loob. Mamamangha ka talaga sa ganda ng loob ng katedral na ito. Ang St. Giles Cathedral, also known as the High Kirk of Edinburgh, is a prominent church on the Royal Mile in Edinburgh, Scotland. And it is significant historical and religious site, playing a key role in the Scottish Reformation. While not technically cathedral as it doesn't have a bishop, it serves as the Church of Scotland's principal place of worship in the city. In the history, it founded in 1124, rebuilt in Gothic style between the 14th and 16th centuries. At dahil nga church ito at cathedral pa, bawal mag-ingay sa loob. Hindi nga namin inaakala o pumasok sa isip namin na makakarating kami sa lugar na ito at makakapasok kami dito sa loob ng St. Giles Cathedral here in Edinburgh, Scotland. Kaya kung ikaw ay pupunta ng Scotland at magagawi ka rito sa Royal Mile, ay hindi makukumpleto ang pamamasyal mo kung hindi ka makakapasok dito sa St. Giles Cathedral. Napakaganda talaga. Wala akong masasabi. Sa mga gustong makarating at pumunta dito sa Royal Mile, Edinburgh, Scotland, recommended. Dapat mapasok nyo itong St. Giles Cathedral. Diyan ka naman magtatap ng iyong donation kung iyong nais. Ayan, dito na yung exit ng simbahan. Palabas na kami. Hay nako,
Talagang na-bless kami sa loob ng St. Giles Cathedral. Ang susunod na pupuntahan namin ay kilala din dito sa Royal Mile Street. City Chamber. Ito ang City Chambers dito sa Scotland. This is the meeting place of the City of Edinburgh Council. Royal Mile Street. Here in Scotland. Yan naman yung outside looks ng St. Giles Cathedral. Ang ganda, no? Makakakita ka din dito ng Scottish na tumutugtog gamit ang kanilang katutubong instrumento. At madadaanan mo rin ang mirror na ito. Ayan na, malapit na kaming makarating sa Edinburgh Castle. Dahil mahaba ang street na Royal Mile, hindi nyo mararamdaman na ang kalsadang nilalakaran nyo o ang dinadaanan nyo ay pataas pala. Tama ang narinig nyo dahil ang Edinburgh Castle ay nakalocate sa mataas na bahagi ng lugar na ito. Ito daw ang Edinburgh Castle. Ulit. Ano man, nasa ka na? Saan ka? Sa Scotland. Scotland. Ano yan sa likod mo? Ano yung sa likod mo? Edinburgh Castle. Wow, galing. Galing. Uy, picture tayong apat dito. Paano ba? Picture tayo sa turista. Picture tayong apat. Okay, pa-picture daw. Picture nga natin sila. Hindi na kami pumasok sa loob ng Edinburgh Castle dahil medyo pagod na kami. Kaya sa labas na lang ng castle, kami nag-picture taking. Kanina nung nasa bus kami, natatanaw lang namin to. Ang taas. Ngayon ano na, nakarating na kami. Ayan, asawa ko. Oh, masayang masaya yan. Happy ka ma? Happy ka? You are in Scotland. Ha? Kita na. Dapat medyo malayo ka kasi pag masyado ka malapit, hindi makukuha lahat. Okay? Edinburgh Castle. Dito yan sa Scotland. Baligay muna ni Papa. Ha? Yeah, pipicturean daw kami ng anak ko. Hindi, tatanong lang yan. Kala ko bibili na naman ng ice cream. Papa, stop mo. Kung nakikita nyo yung nasa likod ko, makikita nyo yung ibaba na talagang nasa taas ang Edinburgh Castle. Ang taas din. Malamig naman ang panahon nung time na yan, pero tirik ang araw, kaya medyo may nararamdam kaming init. Naka-video pala yan, Papa. Oo, video nga yan. Saan, Bibe? Yan. Ay, teka. Kung pagmamasdan mo siya, tingin mo ay hindi siya isang castle, pero castle yan. Wala nga lang yung mga matatarik na tore. Video yan. Kami sa Wala na rin sa Edinburgh. Wala na rin sa May 8. Wala na rin ticket sa May 8. Okay lang. Okay lang na nak. Okay na yun nakapag-picture. Picture lang, okay na eh. Castle. Sabi niyo yung tubig. Kay Glenn. Alam mo, may yan na lang may tubig. Bumili si Glenn ng water. Sunscreen ba mga person? Yeah. Oo, di ba? Masisira ang kutis ko. Ganun. Baka mangitim ka pa. Oo, may iitim pa ba yan? Nakarating na tayo ng Scotland ha. Yeah. Nakarating ng hindi inaasahan. Thank you. Thank you mga Thank you mga anak. Ito may Yan nga ma. Ito naman yung makikita mong view ng mga building kapag pababa na. Tingnan nyo ha, ang gaganda. No? Kung mapapansin nyo, yung kalsada, pababa, palusong na. Kinakailangan na sa kondisyon ang matuhod nyo, paa, at syempre, ang sapatos. Dahil kinakailangan mo talagang maglakad upang ma-enjoy mo ang bawat paligid at gusali at lugar
na madadaanan mo. Ito naman yung Ramsey Lane kung tawagin. Naku, pababa na ito. Mahirap din maglakad dito kasi ano, Pababa. palusong. Ayan na Ramsey Lane. Ayun o, Ramsey Lane. Oh my God. Problema rin yung pasulong ma. Baka tayo, pag natalisod tayo rito, sigurado gugulong tayo. Asaan na nga? Yan, yung garden na yan. Yung boat yan. Asan ang garden? Ha, may truck. Yan, yung may Scott Monument. Ayong, Ayun, bye. ayun yung pupuntahan natin na yan. Oo. Sko, ang hirap paglakad dito. Asan ang Bulaklak? Asan ang Bulaklak? Napakahirap maglakad dito. Garden means park, parang ganun. Ah, okay. Ano ba, kaya mo pa? Nagtatanong pa sa akin, baka hindi ikaw ang hindi mo kaya. Hindi mo ba? Alam mo, maakit kami ng bundok. Ay, Hindi, noon yun. pinicturean. Huli kayo dyan, dali. Yan na. Lord mio. Itong nasa likod namin, National Gallery ng Scotland. Ayan. Ate, di ba magpipicture tayo doon? National Gallery. Maganda mag-picture mama sa baba. Parang ang Okay. Ay, tingnan mo, ang daming napapao. Nagsa-sunbathing. ang lugar, ang mga building dito parang yung sa ano, Saan? yung panahon ni Ni-renaisan. ni Samson and Delilah, no? No, di ba? Oh, yung mga ganung poste, ginanon ni Samson, di ba? Papa, ate naman, daming nakaano. Oo nga. Ang daming ano rin, no? Nagbilad sa inyo. Daming nagbilad sa init. Yun. Yan. Ayos. Ganda talaga ng mga view rito. Dali pa, para Oh, sila. yan na. I-picture lang kami. Ready, 1, 2. Ang ganda ng view. Ayaw pa umalis nung isa eh. Murahin nyo na lang. Ayun ang view. Ang ganda ng view. Diba? Tingnan nyo nga. Kung to, anak. papipiliin ako kung saan ko gusto manirahan, sa London o sa Scotland, siguro mas nanaisin ko dito sa Scotland. Talagang napakaganda ng mga view dito. Ayon sa pagsisiyasat, ang Scotland ang isa sa pinaka-safest place dito sa United Kingdom. At nasaksiyan ko mismo ang ganda, katahimikan at kaayusan dito sa Scotland. Ito naman ang tinatawag na Scott Monument. Ang Scott Monument is a Victorian Gothic monument to Scottish author Sir Walter Scott. It is the second largest monument to a writer in the world after the Jose Marti Monument in Havana. Itong nilalakarin namin na ito yung tinatawag na Princess Street Garden. At dito nakalocate ang tinatawag na Rose Fountain. Dito sa lugar na to ay matatanaw mo pa rin ang Edinburgh Castle. Taas yun yung Doon tayo galing kanina. castle. Yan yung Edinburgh Castle. Edinburgh Castle. Dito kasi yung perfect spot para magpa-picture o magpa-picture taking para makunan mismo itong Rose Fountain at Edinburgh Castle. Pupwesto kami o pupunta kami dun sa perfect spot or angle para makunan yung Rose Fountain at Edinburgh Castle. Dito? Halo-halo na naman dito. Pero more on ano? More on sea of church. Pero dito po, ito na yung sinasabing perfect spot ng picture taking. Ayan yung Edinburgh Castle sa taas. At ito yung Rose Fountain. Mga kasangga, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell upang maging updated ka sa aking mga ina-upload na videos.